sa lahat. Ay, Diyos ko po! Ay! Gumuho ang bahagi ng isang bundok sa Viga, Catanduanes. Natabunan ng lupa ang kalsada kaya hindi makadaan ang mga motorista. Ang buong detalye, abangan! Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Zaldico at iba pang kinasuhan sa flood control scam tinutugis na. Dinaningan hanggang Lunes para sumuko. Puganting si Cassandra Leong ng Lucky South 99 Pogo lumipad papuntang Japan. Pinatilyong ng bugbog umano ng kapatid ng katropa, ginantihan ng saksak sa tondo. Sa pulsa video, fighter jet sa isang air show sa Dubai, bumagsak at sumabog. At all roads lead to Bulacan para sa Blinks. Inaabang ang deadline concert ng Blackpink ngayong gabi na. Tinutugis na ng mga otoridad ang mga ipinaaarestong dawit sa flood control scam. Ang condo unit ni dating Congressman Zaldico, nadat ng walang tao. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Apat na bahay ang sinuyod kagabi ng National Bureau of Investigation at Quezon City Police District para isilbi ang arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa ilang DPWH officials at Board of Directors ng SunWest Corporation. Kaugnay yan sa maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Kabilang sa mga pinuntahan ang bahay ni Dominic Gregorio Serrano, hepe ng Construction Division ng DPWH Region 4A, pero hindi siya naabutan doon. Hindi rin nadatnan sa kanyang bahay ang isa pang may arrest warrant na si Lerma Caico, Accountant 4 ng Bidding and Awards Committee ng DPWH 4B. Nakabakasyon daw si Caico kaya ang anak niya lang ang naabutan ng mga operatiba. 16 na individual ang may warrant of arrest para sa kasong graft at malversation. Kasama nga riyan si Zaldico na hindi pa rin umuwi ng Pilipinas. Pinuntahan kanina ang kanyang condo unit sa Taguig pero walang tao roon. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Rui Rondain, tiwala silang masusunod ang regular procedures sa paghahain ng arrest warrant. Pero hindi pa rin nabanggit kung nasaan ngayon si Ko. Binigyan naman ni DILG Secretary John B. Cremulya ng ultimatum si Ko at iba pa na sumuko sa Sandigan Bayan hanggang sa Lunes. Dahil kung hindi, ituturing na raw silang fugitives o pugante. Pati ang NBI sinabihan ng sinako at iba pa na sumuko na. Handa raw ang ahensya na ilagay sila sa kanilang kustodiya. Habang ang Philippine National Police tiniyak na masusunod ang due process sa pagpapatupad ng arrest warrant. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya nga sa kanyang mensahe kahapon. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tinutugis na rin ang puganteng si Cassandra Leong na nahaharap naman sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo. Pero napag-alamang nakaalis na pala ito ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nasaan na si Cassandra Leong? Palaisipan yan ngayon matapos siyang palayain sa pagkakadetine sa kamera. Si Ong ang kinatawan ng sinalakay at pinasarang Pogo Hub sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, pinalaya si Ong na magpalit ang Kongreso mula 19th to 20th Congress. Sinegundahan yan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Nung natapos na po yung lifespan nung 19th Congress, hindi ho po pwedeng manatiling nakakulong ang isang tao sapagkat yung power at buhay noong Kongreso na nagbigay sa kanya ng contempt order and commitment order ay patay na. Pero ayon sa PAOK, sinusundan nila at ng iba pang ahensya ang galaw ni Ong matapos siyang pakawalan. Huli raw nilang natrack si Ong sa Japan nitong unang bahagi ng taon. After that, we have no more idea where she went. Pero I think she left around January. Wala na po siya ng Pilipinas. Mahirapan ng matrack ang movement niya mga late Enero.
Paglilinaw ng PAOK, wala pang whole departure order si Ong na makalabas siya ng bansa noong Enero. Nitong May 2025 lang kasi naglabas ng arrest warrant ang Angeles, Pampanga Regional Trial Court Branch 118 laban kina Ong at iba pa dahil sa kasong qualified human trafficking. Nasa immigration lookout, bulletin order naman daw siya pero hindi ibig sabihin bawal siyang makalabas ng Pilipinas. Aminado naman ang PAOK na hirap silang hanapin si Ong. Kaya magtutulong-tulong daw ang mga ahensya ng gobyerno para mahanap siya. Magkikipag-usap din daw sila sa Kongreso. Sila po ang huling may hawak kay Catherine Cassandra Leong. So, we have to check nung nagkaroon ng release order si Cassie Leong, kanino nila turn over, and so on and so forth. 2 beses pinakontempt ng Kamara si Ong noong nakaraang taon sa gitna ng investigasyon sa ilegal na operasyon ng mga Pogo Hub sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Magkakaalaman na kung papayag ang International Criminal Court o ICC na palayain pansamantala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inanunsyo ng ICC ang desisyon sa November 28, Biyernes, 10:30 a.m. sa The Netherlands o 5:30 p.m. dito sa Pilipinas. Ila-livestream yan sa official YouTube channel ng ICC. Dati nang ibinasura na pre-trial chamber ang hiling na interim release para sa dating Pangulo. Pero inapela yan ng kanyang defense team. Nahaharap si Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay sa madugong war on drugs. Sa ibang balita, pinagsasaksak ang isang binatilyo sa tondo ng dati niyang tropa. Ang sospek rumesbak umano dahil sa pananakit ng biktima sa kanyang kapatid. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpao. Sa pool sa CCTV ang pagdating ng 3 kabataan sa Barangay 164 sa Tondo, Maynila. Naunang pumasok sa isang computer shop ang binatilong naka-brown. Sumunod naman ang 2 nakaitim niyang kasama. Maya-maya, hinila nila palabas ang isang pang binatilyo. Nagkatulakan at pinagtulungan ng 3 ang isa. Napatumba sa sidecar ang punteriya nilang binatilyo, saka nagkanya-kanyang takbo ang 3. Hindi kita sa video pero may dala raw na patalim ang isa sa 3 nanugod. Pinagsasaksak niya ang biktima matapos niyang mapatumba. 6 na saksak ang tinamo ng 16 anyos na binatilyo ayon sa mga otoridad. Sabi ng barangay, dayo lang ang mga menor de edad. Tiyempo namang malapit lang sa barangay hall ang insidente at agad nakilala ang nanaksak. Sabi ng kapatid ng sospek sa barangay, binugbog daw siya ng biktima kaya gumanti ang kuya niya. Nung inabot daw nila yung nasaksak, nasakal-sakal niya, tapos binitawan niya rin, tapos sinaksak daw nung kapatid nung nagulpi. Tapos tumakbo na yung inanaksak. Naoperahan na ang biktima ayon sa kanyang ina. Nung tinawag ako kasi sabi nila, nakita raw nila tumatakbo. Kung saan siya nagpunta ng ospital, siya mismo nagdala sa sarili niya po. Ospital ng Tondo. Kwento pa ng ina ng biktima, dating magbarkada ang anak niya at ang sospek. Porsigido ang ina na magsampa ng reklamo laban sa sospek na tinutugis na ngayon. Sana yung mga anak nila, huwag nila pababayaan kasi ganun nga nangyayari. Yung barkada, hanggang sa nagkakaroon sila ng away-away, hanggang sa may iba kasi mapupusok. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpao, News 5. Sa iba pong balita, kabi-kabilang landslide at baha ang idinulot ng mga pag-ulan simula pa kahapon. Sa Apayao, 3 ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nadara na yung kahoy, oh. Ay, andyan na. Na-videoan ng isang motorista ang unti-unting pagguho ng lupa sa Viga, Catanduanes kaninang alas 6 ng umaga. Ilan saglit pa. Ay, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Oh my God. Hanggang sa tuluyan ng nilaman ng gumuhong lupa ang kalsada. Nangyari ang landslide dahil sa paglambot ng lupa dulot ng mga pag-ulan. Ang mga motoristang daraan sana wala nang nagawa kundi umatras na lang. Wala naman nasaktan. Sa Kabugaw, Apayao, 3 ang natabunan ng gumuhong lupa nitong Huwebes. Tulong-tulong ang mga rescuer sa pag-recover ng mga labi. Sa Pagudpud, Ilocos Norte, umambalang sa daan ang mga gumuhong bato at troso. Stranded ang ilang motorista.
Apektado rin ng ulan ang probinsya ng Cagayan. Sa bayan ng Claveria, umapaw na ang tubig sa Backside Dam. Nagdulot yan ng pagbaha sa ilang katabing barangay. Sa barangay Alimoan, nagmistulan ng ilog ang mga sakahan. Sa bayan ng Sanchez Mira, lubog sa baha ang ilang kalsada. Agad na inilikas sa mga apektadong residente. Bumigay naman ng Kalasitan Bridge sa bayan ng Santo Niño. Sinara muna ang tulay sa anumang sasakyan. Sa Tuguegarao City, inilikas ang higit 80 pamilyang apektado ng baha. Pansamantala silang nananatili sa paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagpapatuloy ang maulang panahon sa Northern Luzon. Bukod dyan, posible ring may mabuong bagyo sa bansa. Binabantayan ng Pag-asa ang kumpol ng mga ulap sa malayong timog silangan ng Mindanao. Sa forecast ng Metra Weather, posible yan maging low pressure area at maging bagyo na tatawaging verbena. Bukas yan makikitang papasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng tawirin ng Visayas, Southern Luzon o Mindanao. Mataas pa ang tsansa na magbago ang forecast kaya maging alerto. Sa ngayon patuloy pa rin ang nagpapaulan ang shear line o banggaan ng malamig na hangin, amihan at mainit na easterly wind sa Cagayan Valley at Cordillera Region. Posible ring umalan ngayong gabi sa Kabikulan, Iloilo, Capiz, Cebu Province. Magpapaulan din ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao. Halos ganyan din po ang panahon bukas sa mga nasabing lugar. Maaraw hanggang sa maulap naman sa nalalabing panig ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Susunod sa pool sa CCTV, mamahaling bag tinangay ng kawatan sa isang ukayan sa Baguio. Air show sa Dubai na uwi sa trahedya. At ilang celebrities spotted sa Blackpink Deadline concert sa Philippine Arena. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nasunugan ang nasa 12 pamilya sa Olongapo City. Gawa sa light materials ang kanilang bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Yan at iba pang sunog sa bansa sa Frontline Report ni Gary De Leon. Nilamon na naglalagablab na apoy ang bahay na yan sa Olongapo City sa Zambales. Todo naman sa pagbobomba ng tubig ang mga bumbero. Pinasok din ng ilang bumbero ang isang iskinita para maapula ang apoy. Bandang alas 9 kagabi, sumiklab ang sunog na naapula higit isang oras ang nakalipas. 3 magkakatabing apartment ang natupok ng apoy. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa kahoy ang mga bahay. 12 pamilya na wala ng tirahan. Pila-pilang bumbero sumaklolo sa hiwalay na sunog sa Mendiola sa Maynila kahapon. Sumiklab ang sunog sa apartment alas 3 ng hapon na umabot sa ikalawang alarma. Nabalot din ang mga pal na usok ang lugar. Inabot na higit 30 minuto ang pag-apula sa sunog. Wala naman nasaktan. Sa Maynila pa rin, isang commercial stall ang nasunog sa Ermita kahapon. Agad namang rumusponde ang mga bombero sa sunog na nagsimula bago mag-alauna ng hapon. Inabot ng halos 30 minuto ang pag-apula sa apoy. Wala ring nasaktan at hindi nadamay ang mga katabing establishmento. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ng SANI na magkakahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang lalaki matapos lumubog sa ilog ang sinasakyan niyang bako sa Hinirangan, Negros Occidental. Anasin, oy! Ito bakit? Ako ilang tao, driver! Wala, Diyos ko, ang driver to! Uy, Diyos ko! Ano? Ako yung driver! Sa video, kitang sinusubukang magmaniobra ng bako pabalik sa tabing ilog pero tumaob ito hanggang sa lumubog. Inabot ng higit 2 oras sa mga rescuer na mailabas ang operator ng bako dahil nga sa kapal ng putik. Isinugod pa siya sa ospital pero binawian rin ng buhay. Ayon sa pulisya, naglilinis ang bako operator sa ilog nang mangyari ang insidente sa Hinigaran. Inihatid na sa libingan ng mga bayani ang labi ni dating Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Bago ang libing, nagdaos ng funeral mass sa Makati. Dinaluhan niya ng pamilya, malalapit na kaibigan at ilang opisyal ng gobyerno.
pumanaw sa Enrile nitong November 13. Gate naman ng National Union of People's Lawyers, hindi bagay si Enrile sa libingan ng mga bayani. Bilang dating Defense Minister ng martial law, ang paglilibing nila kay Enrile roon ay pagbaluktot sa kasaysayan at insulto sa mga biktima ng diktadurya. Susunod, mga nanonood ng air show sa Dubai nagulantang sa pagbagsak ng isang jet. At traffic sa NLEX lumala dahil sa K-pop concert sa Philippine Arena. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Bibigyang buhay natin ang tradisyong Pinoy kasabay ng mga selebrasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. From east to west, north to south, the world shines bright this season. At ngayon, dito sa Quezon City, sabay-sabay nating saksihan ang Donkey Christmas lighting. At balita ko nga, may special guest daw. Tara, samahan niyo ako. The moment we've all been waiting for. It's time to light up our Dunkin' store and bring the Christmas spirit to life. To help us bring more magic to this event, please welcome Asia's Soul Supreme, KZ Tandingan! 5, 4, 3, 2, 1! For the fourth year in a row, sabay-sabay nagningning ang Christmas around the world vibes sa iba't ibang Dunkin' stores nationwide. Mas sumaya pa ang gabi with giveaways at festive treats to everyone. Ang ilan sa ating kapatid nag-sing along sa Pinoy favorite Christmas songs. At good news! Makikita rin ang Christmas around the world sa iba't ibang Dunkin' stores nationwide. Patunay ito na kahit saan mang sulok ng mundo, hindi napipigil ang diwa ng Pasko, anuman ang pagsubok na dumating, lalo na kung nandyan ang pagmamahal ng kaibigan at pamilya. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na store dahil ma-experience ang Christmas vibes hanggang January 5, 2026. Patay ang piloto matapos bumagsak ang isang Indian fighter jet sa kalagitnaan ng air show sa Dubai. Nagsasagawa ng aerial display ang jet nang bigla itong mag-crash. Sa lakas ng impact, nagliyab ang jet at tuluyang nilamon ng apoy. Nagulantang naman ang mga nanonood ng show. Ipinagpatuloy pa rin ang programa makalipas ang ilang oras. Iniimbestigahan na ang insidente. Nanaig ang FEU Tamaraw sa kanilang laban kontra UE Red Warriors sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Nagpakawala si Joric Bautista ng 17 points para sa Tams habang nag-ambag naman si Kirby Mongkopa ng 14 points. Final score, 84-77. Ito na ang ika-6 na panalo ng Tamaraws at target nilang makaabot sa Final Four. Sunod namang nagbakbakan sa court ang UP Fighting Maroons at ang De La Salle Green Archers. Naglalaban sila ngayon sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Mapanood yan ng live sa Pilipinas Live app at sa One Sports sa Signal TV.
For the third time, Blackpink is back in the Philippines. At ngayong araw nga, ang kanilang day 1 ng Deadline concert sa Philippine Arena sa Bulacan. Maaga pa lang, present na ang Pinoy Blinks sa venue. At spotted agad sina Beanie Aya at Stacy in full Blackpink-inspired outfit. Ganito ang eksena ng Pinoy Blinks nang magsimula ng papasukin ang audience sa arena. Kitang-kita ang excitement ng Blinks na mapapanood na sina Jisoo, Jennie, Rosé, and Lisa. As expected, traffic sa NLEX and around the area. 2019 ang unang mag-concert ang K-pop girl group sa bansa. Sumunod naman noong 2023. Bukas naman ang last day ng Deadline concert ng Blackpink sa Philippine Arena. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.